Siguro iilan-ilan yung may alam nitong ganitong ulam, no? Alam mo kung bakit? Rich kid ka kasi. Kaya naman sa mga hindi nakakalam, tara, samahan nyo ako. Let's go! Ngayong araw nga ay gagawa tayo ng sinantulan. Hindi pala ako, yung nanay ko pala ang gagawa. Una nga, diyan ay tinanggal ang nanay ko ng mga buto. At syempre, hindi na kami bumili ng santol dahil marami kaming santol dito sa paligid ng bahay namin. Hindi na nga pinagpapansin ng mga santol dito sa amin. Hindi ko nga alam, matamis naman. Minsan nga ay naglalagpakan na lang sa bubong namin kapag katulog ay nagugulat na lang kami. Sanay-sanay nga ang nanay ko gumawa ng ganito. Naman, magpapaturo tayo sa kanya. Pagkatapos niya nga tanggalan ng buto, napakarami. Syempre, kakayuri ng nanay ko isa-isa ito. Mahirap din talaga gumawa nito. Kailangan mo talaga ng tiyaga dahil napakarami nitong kakayuri ng nanay ko. Kaya naman, sabi ko sa nanay ko, testingin ko kung marunong pa ako magkayod nito. Kadali lang naman kasi nito, kayo din at napakalambot. Yung baga kailangan mo lang talaga ng tiyaga. Ang kasabihan niya, kapag wala kang tiyaga ay wala kang swerte. Sabi ko nga riyan sa nanay ko ay mga 20 pieces nga lang aking kakayurin at ito'y mainip-inip din kayo din, aba. Hay, sarap naman din talaga tong ulam na to, lalo na kapag kahapunan. Tapos lalagyan mo ng konting sili, sarap. Naalala ko kasi nung kabataan namin, kalimitan namin ito ang inuulam namin. Gawa ng syempre marami kaming santol at hindi kami bibili ng mga ingredients. Katulad ng niyog, sili, syempre marami kaming tanimin sili dito at saka niyog. Minsan talaga mapupurga ka na lang sa ulam na ganito. Umagaan sinantulan, tanghalian sinantulan, hapunan sinantulan. Pero nung dati yun, syempre kahirap naman ang buhay dati ay. Tapos naaalala lang ako pa nung kabataan namin nag-uulam kami ng asin, ng kape, toyo, mantika, at talaga naman sabi ko sa iyo, mapupurga ka na lang talaga at masusuka ka sa mga ulam. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako at nakaulam ako ng mga ganun. Dahil sabi ko sa sarili ko, pag nagkatrabaho ako at lumaki-laki, hindi ko paparana sa anak ko yung mga naranasan ko dati. Marami kaya ka makaka-relate sa mga sinasabi ko o hindi siguro dahil maraming mayayaman o mayaman yung mga nanonood. Pagkatapos ko nga magkayod din ay nanay ko na nga magpatuloy magkayod dahil nainip na nga ako. Habang nagkakayod niya ang nanay ko, biglang naikwento niya. Sabi niya nung nabubuhay pa daw ang tatay ko ay paborito nga daw to ng tatay ko. Kaya siguro napaisip po, kaya siguro si nanay gusto magluto ngayong araw na to ay namiss niya ang tatay. Sana all. Minsan talaga sa mga ginagawa natin, meron tayong mga naiisip na naaalala natin yung magandang mga memories baga, ganun. Pagkatapos nga riyan ay pinakuluan na nga ng nanay ko para daw mawala yung dagta nito. At habang pinapakulo ng nanay ko, ako nga ay nagkayod na rin ng niyog. Habang ako ay nagkakayod diyan, napakasweet naman talaga ng asawa ko. Magkakayod lang niyog ay nakadikit pa at nakayapos pa yun. Gayat na nga rin pala ang nanay ko ng sibuyas, bawang. Eto rin kasi talaga yung nagpapasarap sa luto, yung sibuyas sa bawang. Kahit napakamahal ng sibuyas ay sige. Sinangkutsa na nga ng nanay ko ang sibuyas sa bawang, pinagsabay niya na rin. At syempre, lalagan namin ng konting hipon. Ito rin kasi nagpapasarap dito sinantulan yung hipon. Yung tawagin na yung maliliit ay alamang talaga. Pagkatapos isang kutsa, yung bawang at sibuyas, nilagyan na ng nanay ko ng hipon para daw madaling maluto ito. At gigisa niya muna. Amoy pa lang talaga ng hipon ay talaga namang ulam na. Pagkatapos nga, nilagay na nga ni nanay yung santol. Nagtataka nga ako, napakarami nung kinayod namin. Nung pinakuluan at pinigana, ito na lang natira, kakaunti na lang. Kakasya pa ba ito sa amin? Ay 10 kami. Pagkakainin naman ito, ulamin ay kunti-kunti lang ang ulam ay malasa na kahit kunti lang. Hahalu-haluin natin para naman hindi siya magdikit-dikit. Habang ako'y naghahalo diyan, amoy na amoy ang sarap talaga ng santol. Alangan naman mag-aamoy papaya. Aantayin lang natin malabog yung santol tsaka natin lalagay ng gata. Pagkatapos nga masakutsa, ilalagay na nga rin pala natin yung gata. Isang gata nga lang pala yung ginawa ng nanay ko. Gawa ng medyo konti nga lang ditong santol. Pagkatapos lagyan ng gata, aantayin natin kumulo ng kumulo hanggang sa maluto na yung santol at saka yung gata. Habang inaantay natin kumulo, lagyan na rin natin ng konting paminta. At syempre, lagyan na rin natin ng konting asin at saka konting betchin. Yung nanay ko hilig talaga malagay ng betchin. Pero ako kahit anong lutuin ko, ginisa o mga nilaga, ay magic sarap talagang nilalagay ko. Konting halo na nga lang yan at konting pakulo na lang ay luto na. Maya-maya nga ay matitikman nyo na ang sarap ng sinantulan ng aking nanay. Hindi na nga pala ang nanay ko nilagyan ng sili, gawa ng may mga bata raw at baka daw hindi makakain. Depende na lang talaga sa inyo kung lalagyan nyo ng sili, pero mas masarap talaga kung may sili para medyo mahangang ganun. Pagkatapos ng ilang minuto, eto kung napapansin nyo, ikati na nga yung gata. Kasi sa sinantulan ay wala ho talagang sabaw. Kumbaga yung nakikita nyo talaga ay wala na yung gata, ayun, kating-kati na. Hoy, ibang kati yung iniisip mo. Charot. Sabi nga ho ng nanay ko dyan ay pagbukod na lang daw yung mga bata na walang sili. Kaya naman ayun, nilagyan din niya ng sili para daw medyo masarap. Hindi na nga nagpauli ang asawa ko, naglala na nga ng lalagyan para sa aming hapunan. Ang sarap naman yan. Siguro mauulam namin to hanggang bukas kasi nga pag ulam nito ay konti-konti lang. Gawa ng malasa talaga ito kapag ka nasa kain na tapos nakakamay, sarap. Kaya naman lubos ako nagpapasalamat sa nanay ko na tinuruan niya kung paano magluto nito. Pakis nga nanay. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Ingat. God bless.